Looking for ulam recipes na swak pampamilya at pangnegosyo? Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang 11 lutong bahay favorites na pwede mong pagkakitaan. Mula chop suey at pork sisig hanggang sa all-time favorites na bulalo, crispy lechon kawali at kare-kare, lahat yan itinuro ko step by step. Kung gusto mo magsimula ng food business o dagdagan ang menu mo, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Baka isa sa mga recipes na to ang magbigay sa'yo ng swerte. My name is Ina Bacani, kaya naman, simulan na natin. Today, magluluto tayo ng chop suey na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una nating gagawin ay magsosote or magigisa tayo. Kaya naman sa aking mainit na wok, maglalagay ako ng 1/4 cup ng mantika. Any brand ng mantika ay po pwede. Vegetable, palm, coconut. Tapos maglalagay tayo dito ng isang buong red onion na nakamince. Pwede rin to parang julienne yung pagkakahiwa. So lalagay ko naman yung 3 cloves ng garlic. Igisa lang natin to hanggang sa medyo mag-golden brown yung ating bawang. Lalagay ko naman yung aking isang buong breast. Hiniwa ko lang ng medyo maliliit. So, meron rin yung mga buto-buto. Depende sa'yo kung gusto mo na ilaga mo na yung iyong breast part tapos saka himayin or kagaya sa akin na hiniwa ko na lang siya ng maliliit kasama yung buto-buto. So, sear muna natin to. Yan. At kapag sear na natin itong ating chicken, lalagay ko naman yung aking balunan or gizzard. Eto nung bumili ako sa palengke, sinabi ko lang yung worth 30 pesos lang yung aking balon-balunan dyan. Yan. At kapag nag-golden brown at pumuputok-putok na ang ating chicken at yung gizzard, yung balon-balunan, magte-take out lang ako ng konti para pang toppings mamaya, Tapos niyan, lagyan natin yung gulay natin. So, 2 carrots. Depende sa'yo. Freestyle naman ang pagkakahiwa niyan. Pero ako kasi ginawa ko siyang pa-flour. Tapos, sayote. 2 piraso din yan. Yan muna ang ating igigisa-gisa dito. Ngayon naman, lalagay natin yung ating 1/8 cup ng patis or fish sauce. Hindi ko muna yan hahaluin. Tapos, lalagyan ko na ng paminta. At saka ako tatakpan. Mga 2 to 3 minutes lang. At para sa sikreto ng isang masarap na chop suey, meron tayong shrimp, 'di ba? So yung shrimp head, dinurog-durog ko na 'yan. Tapos ikakanaw ko siya ngayon dito sa 2 cups ng water. So ito yung sabaw pampalambot ng sayote at carrots. Tapos ang gamit ko ring tubig dito ay hugas bigas. So mas malasa kasi siya. Tara. So, lalagay na natin. Tapos, pigaan nyo pa kasi may katas pa yan. Katasin nyo lang ng katasin yan dyan. Pagtapos na nilagay natin yung pinagkanawan natin ng ulo ng shrimp, yan. So, haluin lang natin. Tapos, takpan lang natin to ng mga 3 to 4 minutes lang. So, after 3 minutes, lalagay naman natin yung ating Baguio beans. So, lutuin lang natin yan. Another 2 minutes. So, after 2 minutes, eto. Lagay na natin yung iba nating mga gulay. 1 stalk ng celery. Stalk and leaves yan. Tapos, bell pepper. Isang maliit. Lagay ko na rin yung aking 2 pack ng young corn. Ito, ilalagay ko na yung chicharo. Optional yan. Minsan wala kang mabibiling chicharo eh. Tapos, cauliflower. Lagay ko muna yung atay ng manok. Bakit ko hinuhuli yung atay ng manok? Kasi madali lang po yung maluto. At itong aking shrimp, 1/4 kilo ng shrimp. Ang paghalo nito may ingat eh. Para di madurog yung mga gulay natin, tsaka mga shrimp. So, lulutuin lang natin ng mga 2 minutes yung shrimp at tsaka yung sa atay. After 2 minutes, timpla na natin. Optional, pwede kang maglagay ng chicken powder or chicken cube. Kung ayaw mo naman, asin na lang. Pero maglalagay din ako ng konting asin dyan. Konting sugar lang din. Ngayon, ilalagay na natin yung ating repolyo. Isang medium size yan. Anong konti.
Tapos, optional, pwede tayong maglagay ng Baguio Pechay. Talagang kompleto ito. Dahil ngayong season ay medyo mura-mura ang mga gulay ngayon. Kaya masarap talagang gumawa ng chop suey. Tapos kumpletuhin mo yung rekado, di ba? Biruin mo, dati yung repolyo, ang bili ko sa isang maliit, 90 pesos. Ngayon, 30 lang. Oh. Lalo na nung Pasko, bagong taon, puro tayo mga meat. Kaya ngayon, gulay-gulay naman tayo. So, halu-haluin lang natin yan. So, lalagay na natin yung ating slurry ngayon. So, mayroon ako ditong 1 cup nung pinagpigaan ko ulit ng hipon. Tapos, lalagyan ko siya ng 1/8 cup ng cassava starch. So, ito yung medyo konting pampalapot lang. Pwede mo pang dagdagan ng sabaw ito kasi syempre pang negosyo nga natin, kailangan meron tayong maibigay na sauce sa ating mga customer. Dagdagan natin ng paminta. Tapos, takpan muna natin ito ng mga 2 to 3 minutes lang. Ayan. After 2 minutes, ito na yung ating chop suey. Siyempre, titikman na natin ito. Tikim. Sarap! Pag piling mo okay na sa'yo ang lasa, pwede na nating tanggalin sa apoy. At ito na ang ating chop suey. Ayan. At syempre, para sa ating packaging, gagamit ako ng 500 ml microwavable tub. Depende sa'yo, pwede mong takalin na lang, tansya-tansyahin, or pwede mong gamitan ng weighing scale. Etong isa ko ay 400 grams. Yan. Syempre, meron pa tayong quail eggs. Ilalagay. Tsaka yung toppings natin na chicken, tsaka gizzard. Dito, lagyan natin ng shrimp. Oh, pwede na to. Good for 2 to 3 persons. At ito na ang ating chop suey. Siyempre, pang negosyo yan. Nakagawa ako ng 8 tubs. Yung 2 tub ay dito na para sa pang-ulam namin. Siyempre, titikman ko muna. Perfect na perfect. Ang chop suey kasi ay paborito ko talaga to. Gusto ko pag nagluluto ako ng chop suey, yung ginagawa ko talaga siyang special. 'Di ba yung shrimp head na kinatas ko. Kaya lasang-lasa talaga siya dito. Tapos, perfect na pang negosyo. Ang punan ko po dito, depende kasi ngayon, dahil mababa nga ang presyo ng mga gulay, ang punan ko lang dito ay 653 pesos. Kasama na tong mga lalagyan ko. Kung ibibenta natin ito, pwedeng mag-range ng 150 pesos up to 200 pesos. Depende na lang yan sa'yo at sa pagkakabili mo ng mga gulay. Merong iba na hindi na nila binibili yung mga gulay kasi may mga tanim na sila. O, diba? Kaya naman, ang pwede natin kitain or tubuin dito sa ating chop suey ay magre-range ng 547 pesos up to 947 pesos. Dito pa lang yan sa 8 tubs. Kaya naman kung nakikita mo ang aking t-shirt, ayan, be a certified foodpreneur. Ayan, mabibili mo ito sa Lazada. Kaya i-check mo na or i-check out mo na yung ating Nina Bacani merch. Yan, dito yan. Yan, i-click mo or i-click mo yung link sa description ng video na to. Kaya naman kung naging helpful sa'yo itong video na to at gusto mo ng isa pang mabilisang recipe lang, pwede mong panghanda sa pamilya mo, pang ulam, 'di ba, na gulay din. Check mo naman yung aking sitaw at kalabasa recipe dito or i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga pang-negosyong recipes natin. Today, magluluto tayo ng pork sisig recipe na pang-negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Sa aking pressure cooker, maglalagay muna ako ng konting mantika. Mga 1/2 tablespoon to 1 tablespoon lang yan. Lalagay ko yung dahon ng laurel at pamintang buo. Yung dahon ng laurel, depende naman yan sa'yo. Pwedeng 3 leaves lang o kaya naman pwedeng mas madami. Itong pamintang buo ay mga 1/2 tablespoon lang yan. So, ginisa ko muna para kumatas or lumabas yung aroma ng ating herbs. Tapos ngayon naman, lalagay ko na yung tubig. Ayan. So, sa tubig naman, hindi naman kailangang sukatin. Depende kasi yan sa baboy mo. Lalagay ko muna yung 3 cloves ng garlic. Buo lang yan. Isang buong red onion. Tapos, pakukuluin ko muna. Quick boil lang.
At kapag kumukulo na yung ating tubig diyan, ilalagay natin itong ating kilo ng maskara. So, depende naman sa'yo kung anong gusto mong part ng baboy na isisisig. So, ilalagay ko siya. So, nalinisan na po itong tenga na 'to. Dadagdagan ko lang siya ng konting water hanggang sa matabunan lang ng konti yung ating pork dito. Bago natin takpan, lagyan natin ng 1/4 cup ng patis. Kung ayaw mo ng patis, pwede naman asin na lang. So, naglagay din ako ng 1 tablespoon ng asin. Sarang lang natin sa pressure cooker. Hintayin natin umingay yan bago natin timeran ng 30 minutes. After 20 minutes sa pressure cooker, ayan. So, ito palalamigin natin. Kaya ako siya pre-measure kasi para mas mabilis natin siyang mapalambot. Kasi kung hindi natin ilalagay sa pressure cooker yan, yung normal simmering, aabot po tayo ng mga 1 oras at kalahati. Kung gusto mo makatipid sa gas, pressure cooker kung meron ka naman. Kung wala, okay lang i-simmer natin yan. So, ito, palalamigin muna natin, patutuluin muna natin yung mga excess na water niya. So, medyo nag-pat dry na ako ng tissue or towel, paper towel. Ngayon naman, nagpainit ako ng mantika pero hindi ganun kainit, 120 degrees Celsius lang. Nalagay natin or i-place na natin yung ating maskara dyan. So, ito na yung temperature niya. Tapos, low flame lang hanggang 20 to 30 minutes. Hindi na natin yan gagalawin. Hayaan lang natin na ganyan. So, binaliktad ko yan. Kasi siya naka-deep fry sa mantika, kaya binaliktad ko siya. So, 15 minutes ng 15 minutes. At ito na yung ating pinakrispy, yan o, na maskara. I-chop natin to later, tapos magigisa na tayo ngayon. Ngayon, sa aking pinagprituhan nung baboy, naglagay lang ako ng 1/8 cup. Galing rin dun sa pinagprituhan natin para may lasa din ng ating baboy. Tapos, maglalagay ako dito ng margarine. Itong margarine na to, binili ko lang yan sa palengke. Tapos, una kong ilalagay yung 1 pirasong red onion na chop na yan. 5 cloves ng bawang na chop na rin yan. Sasama natin sa paggisa yung atay ng manok. So, ito optional lang naman, pero kung gusto mo ng malasa, di ba, atay ng manok, 100 grams lang yan. Atay lang natin hanggang sa maluto yung atay. Ayan, kapag kaya nang durugin yung atay, pwede na nating durugin yan. Optional lang to Kung gusto mo naman, pwede ka namang gumamit ng liver spread. Diba? Para di ka na mahirapang maggisa pa dyan. Pero, okay din tong may atay ng manok. Lagay natin yung siling green. Konti lang kasi yung mga kids kakain din Optional na lang kung gusto pa ng maanghang ng iba. Siling labuyo, pwede nating lagyan. Pero sabi ko nga, since may kids na kakain, konti lang. Sagyan din natin siya ng white onion. So, 2 piraso yan, pero konti lang muna yung ilalagay natin. Ngayon naman, titimplahan na natin ito. 1/4 cup ng liquid seasoning. Pwede ka namang gumamit ng 1/8 cup ng soy sauce, 1/8 cup din ng liquid seasoning. Pero ako gusto ko kasi ng malasa. Tapos, nalagyan ko siya ng paminta. 1 piraso ng calamansi juice. So, simmer lang natin ito ng mga 5 minutes. Yan, ngayon naman, titimplahan natin siya ng sugar. To taste lang din yan, kaya kahit pinch lang ng sugar ay okay. 1 tablespoon ng mayonnaise. Tapos ngayon, ilalagay na natin yung ating na top na maskara. Luin lang natin. Masarap sa sisig ang may egg, no? Pero syempre, hindi to sizzling. Pero pwede naman, sama na lang natin yung egg dito. Isang egg lang para may something na masarap, di ba? Lagay natin. Halo-halo lang natin yan dyan. So, ito medyo lalakasan ko yung apoy para manuot na yung sarsa dito sa ating pork. So, mga 3 to 5 minutes lang. Hayaan muna natin yan. Ayan. Okay. So, pwede na tayong mag-packaging nito. At dahil luto na nga ang ating sisig, ito magpa-packaging na tayo syempre. Pwede tayong gumamit ng styro or paper box, di ba? Tapos, pagtakal naman, pwede mong takalin na titimbangin mo pa or pwede naman na per cup ka magpresyo, di ba? So, ito, 1 cup, good for 2 to 3 persons na rin ito. Siyempre, lalagyan muna natin ng sibuyas. Sabi ko nga kanina, hindi ko masyadong tinodo yung aking sili, no? So, maglagay din tayo ng sili dyan. Optional, pwede tayo mag-toppings ng chicharon. Tapos, siyempre, kalamansi. Lagyan natin ng labuyo dito. Pwede tayo magdagdag ng mayo. Pang-garnish lang.
So, ito na ang ating pork sisig na pang-negosyo. Kaya naman para sa costing nito, depende sa magiging sukat mo. So, 1 cup, makagawa ako ng 4 na set nito. Ang puhunan ko po dito ay 436 pesos. Ayan, depende na lang sa iyo kung magkano mo siya gustong presyohan. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo pa ng isa pang sisig recipe na pwede mo ring inegosyo, pwede mong i-check yung ating chicken inasal sisig dito. Kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, i-add to cart na ang ating mga foodpreneur shirts at iba pang mga kitchen statement shirts sa Lazada, Nina Bacani Merch at i-follow mo na rin ako sa ating social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng sweet and sour fish fillet na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Gagawin natin yung butter. So, meron ako ditong half cup ng all-purpose flour, half cup din ng potato starch. Optional yung potato starch kung gusto mo lang na mas crispier yung iyong fish fillet, no? Pero kung wala naman, pwedeng all-purpose flour, pwedeng cornstarch yan. Tig half teaspoon ng white pepper, tsaka iodized salt, tapos 1 teaspoon ng garlic powder. So, haluin ko muna. And then, unti-unti kong ilalagay. Ang nakaprepare ko dito ay 2 cups ng water. Pero unti-unti ko lang siyang ilalagay hanggang sa makuha ko yung consistency na gusto ko. Hindi malabnaw, hindi rin ganun kalapot. Ayan. So, ganito po yung consistency na hinahanap ko. Sakto lang. Bale, ang nagamit ko dyan ay kulang-kulang 1 cup. Kasi ito 1 cup tapos may konting sobra. Okay, mag-gloves ako. Dahil next na gagawin natin ay lalagay na natin yung ating prepare or minarinate overnight na fish fillet. Ito po yung cream dory, yung nabibili mo na nakapack. 1.5 kilo ito. Tinimplahan ko lang siya ng white pepper, 1 teaspoon ng garlic powder, salt or pwedeng seasoning powder, and then isang buong lemon. Mas maganda kasi na minamarinate natin overnight para matanggal yung lansa niya. Lalagay na natin siya dito sa ating batter habang nagpapainit ako ng mantika. Ito pala is kinat ko. Depende sa laki na gusto mo. Ako ang ginawa ko, pinag-eat slices ko lang sila, paslant lang. Yung maliliit, meron kasing part na yung half kilo kasi is medyo maliit, kaya 6 slices lang yung nagawa ko dun. Importante na makuha natin yung tamang slice na gusto natin kasi para consistent na yon. Kunyari, sa 1 kilo ng cream dory na nakapak, kung malalaki yon, pwedeng 8 slices na paslant, ganyan, para pantay-pantay sila. Tsaka para dun pa lang, mabibilang mo na kung ilang slices ang ilalagay mo per serving. Yan. So, lagay lang natin lahat dito sa ating batter. Make sure na wala na mga buto-buto ng lemon yan, So, hintayin ko lang na uminit yung ating mantika dito. So, yung nilagay kong mantika is enough para ma-deep fry ko yung aking fish. So, ang pinaka-tip ko dito para hindi ka masyadong gumamit ng masyadong maraming mantika ay liitan mo lang yung iyong kawali na gagamitin. At kapag mainit na yung ating mantika, ngayon naman ilalagay na natin yung ating mga prepare na fish fillet dito na nakalagay sa batter. No? Ito pinainit ko po ng medium heat. Huwag natin ilagay ng sobrang init kasi ang tendency, maluluto yung outside pero yung inside baka hilaw pa. So, dapat medyo saktuhan lang. Again, medium heat lang. Lutuin lang natin hanggang maging golden brown both sides. Ang kagandahan kapag naka-deep fry, pantay yung kanyang luto. So, kapag golden brown na yung ating fish fillet, yan, pa-drain natin para matanggal yung mga excess na oil. Pwedeng sa cooling rack, pwede rin naman yung plato na may kitchen towel, diba? Basta matanggal lang yung excess oil niya para hindi mawala yung pagka-crispiness ng ating fish fillet. Ngayon naman, gagawin natin yung ating sweet and sour sauce. Kaya yung pinagprituan natin ng fish fillet kanina, yun din yung lalagay natin. Pero, syempre, konti lang. Ngayon, una nating isosote yung ating carrot. So, meron akong 1 medium-sized carrot. So, lutuin lang muna natin to ng mga 3 to 5 minutes. So, after 3 minutes, lagay ko naman yung ating bell peppers. Sa bell peppers natin ay red and green para maganda nga yung color, no? Then, sunod na natin yung ating red and white onions. So, tag-isa po ito.
mas malaki lang yung white onion ko. Kaya, ang ginawa ko, dun sa quarter, hinati ko pa ng isa pa. Saute lang natin ng mga 2 to 3 minutes pa. So, after 3 minutes, take out natin yung mga gulay natin dito. So, para hindi siya malata, ma-maintain natin yung pagka-crispy, tsaka juicy nung ating mga gulay. Okay, pag natanggal na natin ngayon naman, umpisa na nating maggisa. So, meron ako ditong 3 cloves ng garlic. Hindi naman kailangan na mag-golden brown itong ating garlic, no? Yung maamoy lang natin yung aroma ng bawang. Ayan, kagaya ngayon. Lagay ko na yung aking 70 grams or isang pouch no tomato paste. Halo-halo muna natin yan. Tapos, unti-unti nating ilagay yung ating 3 cups ng pineapple juice. So, ito, pinag-combine ko yung 530 ml ng pineapple juice na in can, tapos yung sabaw din nung pineapple chunks ko. Yan. So, ilalagay ko na yung iba. Pero magtitira ako ng konti. Dahil dito, ikakanaw ko naman yung 1 tablespoon ng cassava starch. Pwede kang gumamit ng cornstarch. Ang difference nila, ang cornstarch kasi kapag yung sauce, pag malamig na, lumalabnaw na siya. Unlike sa cassava starch, kung ano yung consistency mo, mas matagal siyang lumabnaw. No? Dito, itimpla na natin. White pepper, half teaspoon. Tapos meron din tayo ditong salt. Ang prepare ko ay 1 teaspoon. Mamaya ko na ulit ilalagay yung iba. Ang prepare ko na sugar, light sugar to, pwedeng white, no? Half cup, pero depende po sa preference ng panlasa nyo, pwedeng 1/4 to 1/2 cup. Again, lahat ng mga ingredients natin dito, pwede nyo i-adjust depende sa panlasa ninyo. So, pakuluin lang muna natin yan. Sarap, maasim, may manamis-namis, tapos yung alat niya sakto lang. Pero ito po ay dinagdagan ko ng asin. Ngayon, ilalagay ko na yung slurry na ginawa natin kanina, no? Ayan, halu-haluin natin hanggang sa maluto. Kukulo ito para maluto na yung cassava starch na nilagay natin dyan. Yan, at habang kumukulo siya, ilalagay na natin yung ating pineapple chunks. So, itong pineapple chunks naman, optional, merong isang can, meron namang naka-pouch. Yan, pakuluin lang natin ng mga 2 minutes yan. So, ito na. Malapot-lapot na yung ating sauce dito. Ngayon naman ilalagay na natin yung ating mga gulay. Yan. Halo natin yan dyan. Tapos, tanggalin na natin sa apoy or patayin na natin yung ating stove. At para sa packaging ng ating sweet and sour, syempre na pang negosyo, pwede tayong gumamit ng microwavable tub, 250 ml para sa solo, yung mga pambaon-baon lang sa school, sa office, 'di ba? Ang laman po ng isang tub, nasa 4 to 5 pieces. Pakita ko lang, pag ganyan, lagyan na natin dito ng sauce. Okay. Pero take note lang na kapag sinama natin ng sauce, tapos ita-travel pa, ganyan. So, ma-absorb ng fish fillet yung ating sauce dyan. Kaya pwede naman, i-separate natin. Pwede kang mag-provide ng lagyanan pa. So, extra cost ito. Or, pwedeng sa plastic or mas maliit lang dito, di ba? Pero, pag ganito kasi, mas maganda tignan. So, makakagawa tayo dito ng 9 tubs. Dahil binilang ko to kahapon, nung hinihiwa ko, ay 45 pieces yung nagawa ko. Kaya naman para sa costing or puhunan natin dito ay 416 pesos para dito sa maliit. Ayan. At syempre, ang bentahan natin ito na ay magre-range ng 80 pesos to 100 pesos. Depende po yan ha, sa pagkakabili mo ng mga ingredients mo. Kaya para sa tubo or kita natin dito sa ginawa nating batch ay magre-range naman ng 304 pesos up to 484 pesos. Ayan, napakasarap at napakagandang inegosyo nitong mga ulam-ulam, lalo na ngayon, 'di ba, sa mga offices, mga schools, mga kahit ano pa diyan, kahit mga kapitbahay natin. Kaya kung gusto mo pa ng isa pang masarap na recipe, ayan, pwede mong i-check yung ating sweet and sour pork and tofu naman dito na recipe. O kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng masarap na bulalo na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una nating gagawin ay nagpapakulo tayo ng tubig. Ayan, 4.5 liters muna yung nilagay ko. Tapos, ilalagay ko yung mga spices like 3 cloves ng bawang. Pinitpit ko lang siya. Tapos, yung isang buong red onion, gigilitan ko lang siya dito ng parang pa-cross. Para buo pa rin.
Ayan. Tapos 1 tablespoon ng pamintang buo. So, yan lang natin kumuluyan muna ng mga 1 to 2 minutes. After 2 minutes, ilalagay naman natin yung ating pangbulalo or beef shank. Yung isang bulalo ay 2.9 kilos. Ayan. So, nahati-hati na to, 4 na hati. Lalagay ko muna dito. So, yung isang slice, ayun yung pang isang serving natin. Gagamit tayo ng pressure cooker para hindi masayang yung gas natin kung gas ang gagamitin mo. So, dapat, kagaya nito, sakto lang, dapat nakalubog sa tubig yung ating mga baka. Tapos, hindi rin naman ganun kaapaw na apaw yung tubig para hindi umapaw dito sa ating pressure cooker. Pakukuluan ko lang to. At kapag kumukulo na itong ating beef, iskim muna natin yung mga unwanted dito, yung mga ito, yung mga dumi-dumi yan. Para hindi malansa yung ating bulalo. So, wag lang natin tanggalin masyado yung mga spices natin, yung paminta, may nasama, no? Ngayon, pwede na nating takpan ito ng yung takip ng ating pressure cooker. Tapos, hinaan natin into medium flame lang ang ating pressure cooker. At kapag nagwi-whistle na or tumutunog na yung ating pressure cooker, dito pa lang tayo mag-ooras ng 25 minutes. Ayan. So, after 25 minutes, tinanggalan ko na ng ingay itong aking pressure cooker, no? Kaya nabubuksan ko na siya. Yun ang ating bulalo. Pero syempre, wala pang lasa yan. Ilalagay muna natin yung ating 2 piraso ng mais. Hinati ko na siya. Mga 7 to 8 pieces ang nagawa kong hati sa kanya. Again, medium heat lang, tapos isi-simmer lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes pa. Ilagay natin yung ating 1/8 cup ng patis or fish sauce. Pwede kang gumamit ng asin kung ayaw mo ng patis, 'di ba? Tapos tatakpan ko lang 'to, isi-simmer lang natin siya. After 15 minutes, ayan, ngayon titimplahan na natin siya. Optional, pwede kang maglagay ng isang beef cube. Kaya naman, kung ayaw mo, puro asin at patis na lang ilagay mo. Depende po, timplahan natin ayon sa ating panlasa. Tapos, dahil pang negosyo nga ang gagawin natin, tatanggalin natin itong mga naluto na mais. So, separate natin ito. Kapag natimplahan na natin at okay na sa atin ang lasa, tanggalin muna natin itong mga baka, itong mga bulalo natin. Kita mo yung bone marrow na yan. Masarap sa gout yan. Bawal kay daddy. Ngayon, iba-blanch ko naman yung aking Baguio beans ng mga 2 minutes dito sa ating bulalo soup. Ganun din ang gagawin natin sa ating napa cabbage or Baguio pechay. So, iba-blanch lang natin. Ito naman mabilis lang since dahon-dahon lang to. Mga 30 seconds to 40 seconds lang ito. Para lang hindi malabsa ang ating gulay. At ready na ang ating bulalo pang negosyo. Kaya naman meron ako ditong RO40 na microwavable na packaging tub. Dahil nga bulalo ito, hindi mo po pwedeng pagmalayuan hindi mo po pwedeng pagsamahin yung sabaw at yung laman. Kaya ang ilalagay lang natin dito ay yung laman. So again, sabi ko nga kanina, yung hiwa-hiwa natin, isang hiwa yon. Ito natin muna sa gilid. Tapos dito, lalagyan natin ng ating mga gulay. Ito syempre yung ating mais, Baguio beans. Tapos, lagyan natin dito ng onion leeks. Tapos, para naman sa sabaw, meron tayo ditong plastic. Ang size itong plastic ay 10 by 14 ata. Ito natin lalagay yung sabaw. Para po pwede nilang initin yung sabaw na hindi malalata yung mga gulay. Dami-damihan na lang natin yung ating sabaw. Kasi ito ay pwedeng good for 3 to 4 persons. Or kung favorite talaga o malakas talagang kumain, po pwedeng good for 2 to 3 persons lang, no? At kapag naman pang dine-in, ayan, no? Pwedeng-pwede yan ilagay sa malaking bowl. Tapos, lagyan natin ng sabaw. Wow! Sarap. Perfect na perfect ngayong taglamig. Grabe, dito sa Tagaytay, ito talaga ang number 1 na pinupuntahan ng mga turista. Kaya naman, tikman na natin. Lambot. Kahit litid na nga, kutsarahin mo lang. Sarap. Kain na tayo, mapapa-only rice talaga tayo dito. At para sa
costing ng ating bulalo, makakagawa tayo ng 4 na microwavable tub na good for 2 to 3 or 3 to 4 persons. Ang puhunan ko po dito ay 1,070 pesos. Ayan, kaya naman pwede mo itong maibenta ng 450 to 500 pesos. Kung nakikita mo naman ang aking shirt, pwede mo itong ma-check out or mabili or i-add to cart mo na sa ating Lazada Nina Bacani merch. Ayan, marami pa po tayong ibang mga designs dyan. Kaya kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo pa ng isa pang masarap na beef recipe, ayan, pwede mong ipang negosyo ang kare-kare recipe natin dito o kaya i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng crispy liempo lechon kawali na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin na magpapalambot tayo ng baboy. Kaya naman nagpainit na ako dito ng aking stock pot para maggisa muna tayo ng ating herbs and spices. Maglalagay ako ng mantika, konti lang, 1 tablespoon lang. Daon ng laurel or bay leaves, 6 na piraso yan. 1 tablespoon ng aking pamintang buo. So, gisa-gisa lang natin to hanggang sa lumabas yung aroma ng ating spices. Tapos, pag naamoy mo na yung aroma, lagyan natin ng water. So, yung tubig naman ay depende sa dami ng baboy natin, no? So, ito, magpapakulo muna ako. Malakas na apoy, quick boil lang. At kapag kumukulo na ang ating tubig, lalagay natin yung ating 2 kilo ng pork liempo. So, meron niyang fat, may mga laman, at may puto. Hinati ko na siya para magkasya dito sa aking lutuan at saka para mas madali natin siyang ma-identify. Pag binenta natin, di na tayo magkikilo-kilo pa. Diba? So, ayusin ko lang yan. Tapos, lalagay ko dyan yung 1 bulb or isang buo ng garlic. Pinitpit ko lang yan. 3 piraso ng red onion, buo lang yan. Pampaumami natin, 1/2 cup ng patis at 1 tablespoon ng asin. So, ang gagawin natin dyan ay palalambutin natin. So, pag nagpalambot tayo, simmer lang. Pag simmer, means hinaan natin ng mahina yung apoy, mahinang-mahina. Yan. Hindi siya kailangan kumulong-kulo talaga. Then, tatakpan natin to. At palalambutin natin ng 30 to 40 minutes. Depende sa dami ng baboy mo. Pero since 2 kilo lang yan, 30 to 40 minutes, check natin yan. So, after 40 minutes of simmering, ganito na siya. Ayan, ang bango. So, pinatay ko na yung kalan. Pinatay natin siya sa cooling rack. Malalaman natin na malambot na ang ating pork kapag natutufok na natin ng tinitor. So, ito ay papatuluin natin sa ating cooling rack ng overnight lang, naka-room temperature, para mas mag-dry out pa siya. Pero kung gusto mo naman, since mainit-init ngayon, pwede mo namang ilabas, no, sa may init. Diba? Parang sun-dried. Kaso, ang downside lang nun ay pag naunahan ka ng pusa, diba? Yung mga ganun. So, pwedeng kaya mga alikabok. So, wag na. Kahit room temp na lang ng overnight. After overnight natin na in-air dry in room temperature lang itong ating liempo, talagang dry na siya. Ngayon naman, nagpainit ako ng mantika, 130 degrees Celsius, di-deep fry na natin sila. Yung skin muna yung iuuna natin dyan. Baka sabihin mo, bakit hindi siya parang mainit? Ganyan lang po talaga yan para hindi siya ganun katalsik. So, lulutuin lang natin ito. Hayaan lang natin yan since naka-deep fry naman siya ng 30 minutes. After 30 minutes na naka-deep fry siya, hindi ko na siya ginalaw simula nung kanina. Yung apoy niya naman, low to medium flame lang. Patuluin muna natin yan. Ngayon naman, syempre, masarap kapare sa lechon kawali ang ating lechon sauce. Kaya napapakita ko rin sa iyo kung paano gumawa ng lechon sauce. Kaya sa ating sauce pot, maglalagay ako ng konting mantika dito. Mga 1/8 cup lang. Ang mantika na ginamit ko, yung pinagprituhan din natin ng ating pork. Una kong ilalagay yung 3 piraso ng bay leaves, pero since maliliit yan, nagdagdag pa ako. Depende naman yan sa'yo. Tapos, lagay natin yung ating 1/4 teaspoon ng cracked na paminta, 1 pirasong sibuyas, bango. 5 cloves ng garlic. So, halo-halo muna. Ayan, at kapag lumalabas na yung aroma ng ating mga spices dyan, maglalagay na tayo ng liver spread natin, 1 can yan. Tapos, ititimpla ko na dyan yung 1/8 cup ng vinegar. So, hindi ko muna yan hahaluin. Kaya muna natin maluto yung suka. Malaman pagluto na yung suka pag hindi mo na naamoy sa usok niya yung asin.
Ayan, kapag luto na yung ating suka, halu-haluin muna natin. Bago natin ilagay yung ating 1 liter yung pork stock natin, no? Ito yung pinagpakuluan natin ng baboy. Malasa talaga tong pork stock na to eh. Kaya kung gusto mong gawin lahat, why not, 'di ba? Para marami ka ng stock ng lechon sauce mo. Lagay muna natin yung ating half cup ng brown sugar. Asin. Optional, pwede tayong maglagay ng isang pork cube. Optional din, pag tinikman mo yan, pwedeng dagdagan mo pa ng sugar. Ako kasi matamis yung preference ko ng sauce, kaya magdadagdag pa ako ng another half cup pa. Quick boil natin, kaya malakas yung apoy. Yan, pag kumukulo na, hinaan mo na yung apoy, tapos ilagay naman natin yung 1 cup ng breadcrumbs. So, pag naglagay tayo ng breadcrumbs, halu-haluin natin kasi baka mamuo. So, pwede naman, natunawin mo na rin yung breadcrumbs dito sa, parang cornstarch lang. So, kasi magsisilbing pampalapot. Ayan. So, kapag luto na at natimplahan mo na, okay na sa'yo panlasa mo ang sauce. Ayun, so, tanggalin na natin siya sa apoy. So, baka mag-worry ka, may mga buo-buo. Okay lang yan kasi strain pa natin. At ready na nating i-chop ang ating mga lechong kawali. Ayan. Ito optional, pwede kasing buo lang sila na mag-chop. Pwede naman na, syempre, para hindi mo na sila pahirapan pa na mag-chop, ikaw na lang ang gumawa. Yun oh, juicy ang ating laman, pero crispy yung outside natin. Yun oh. Siyempre, para sa ating packaging, pwede kang maglagay sa microwavable tub. Pwede rin naman dito sa ating paper tray. Tapos, syempre, ilalagay natin ang ating homemade na lechon sauce. So, ito, pwedeng pa-plastic mo na lang or cling wrap. Ito na ang ating crispy lechong kawali. Siyempre, titikman muna natin itong ating crispy lechong kawali. Sarap ng sauce ko. Ang lambot ng laman nung ating lechong kawali, ano? Tapos malasa din yung sauce niya. Perfect na pang dip sa ating lechon. Tapos ito naman sa ating balat. Tapos nakagat mo eh. Dahil maliit lang eh. Galit na galit eh. Ang kurante ng balat natin, maubos ko na to. Bago ko pa maubos to, mag-costing na tayo. Kaya naman para sa costing ng ating crispy lechong kawali, dahil 2 kilos ngayon, natin ko na siya ng take 500 grams para pag binenta natin, isang ganito na talaga, isang tray na talaga yung mabibenta natin. Para dito naman sa ating lechon sauce, ang magagawa nito, mga nasa 3/4 cup, 8 na sets ang magagawa natin dito. Kaya naman, kinosting ko lang yung kailangan ko dito na 4 na piraso. Ang puhunan ko dito ay 820 pesos. Depende kasi yan sa pagkakabili ng baboy, diba? Tsaka ng ibang mga ingredients natin. Ito naman, pwede nating maibenta to. Magre-range ng 290 pesos up to 350 pesos. Again, depende po sa preference ng market nyo yan. At depende rin sa'yo yan kung magkano mo gustong presyo yan. Kaya, para sa posibleng tubuin or kitain natin ay magre-range ng 340 pesos up to 580 pesos. Ayan, kaya ang sarap talagang gawing pang negosyo nitong ating lechon kawali. Isubukan mo na rin ito. Kaya naman, kung gusto mo pa ng isa pang makaputok-batok na recipe, ayan, pwede mong i-check yung ating crispy pata recipe dito. Kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video, and of course, i-add to cart na ang ating mga kitchen statement shirts. Ayan, marami tayong mga iba't ibang mga designs dyan. And follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng chicken na fritada na pang negosyo. Simulan na natin. Una nating lulutuin yung ating carrots at yung patatas. Kasi para hindi sila madurog kapag sinama natin sa chicken na palalambutin. So, ito, ipiprito muna natin. Pero bago yan, isi-season muna natin. Meron akong 2 medium size na carrots. Quinarter size ko lang ang paghiwa niyan. Lalagyan ko ng asin at paminta. Para syempre, dito pa lang, medyo may lasa na siya. Next, dito naman sa ating patatas, 3 pirasong patatas yan.
Tapos, lalagyan ko din ng salt and pepper. Hiniwa ko rin yan ng pa-quarter or pinag-apat ko. Diba? Depende sa size ng iyong patatas. Sa mainit na kawali, ilalagay ko yung 1/2 up to 1 cup ng ating mantika. So, depende kasi yan. Pag maraming mantika, mas madali siyang maluluto. Pero, sayang kasi minsan eh. Painitin lang natin ng konti yan. Ngayon, ipiprito na natin yung ating mga gulay. So, yung carrots, dito na nga dyan. Prito lang natin to ng mga 2 to 3 minutes each side. So, halu-haluin natin siya eh. So, after 6 minutes, iaahon na natin yung ating carrots. Lagyan natin dito sa may paper towel na bowl para ma-drain yung excess na mantika niya. So, papansin mo yung carrots natin, hindi siya yung nadudurog na. Kasi syempre, lalo na pag pang-negosyo natin, kailangan presentable yung mga gulay na nakaside dun sa ating meat. Next ko naman yung patatas. Same din sa patatas natin. 2 to 3 minutes din. Pero from time to time, babalik-balik rin natin para even yung kanyang luto. Yan. So after 6 minutes din, kagaya nung sa ating carrots, iaahon na natin yung ating fried potatoes. So, may paper towel ulit dito para yung ang mga excess na mantika ay ma-filter niya or ma-drain. Since 1 cup yung nilagay nating mantika dito, babawasan ko siya ngayon dahil ayoko nang masyadong mamantika para sa ating afritada. Yung 1/2 cup na mantika, kapag nagprito ka, okay na yun eh. Yan. So, ganito lang yung aking mantika. Yan. So, ngayon magigisa tayo. Uunahin ko muna yung 1 medium size ng slice na white onion. Pwede ka rin gumamit ng red onion or yung, pwede nga yung mga maliliit na onion, di ba? Ngayon, lalagay ko na yung 4 cloves ng aking bawang or garlic. Saute lang natin hanggang sa medyo mag-golden brown. Konting-konting golden brown lang. Or ang pinaka-technique kapag naamoy mo na yung aroma ng bawang. Next naman ay ilalagay ko naman dito yung aking tomato paste. Yung isang pack ay 30 grams. Nasa 1.5 tablespoon siya. Kunyari, malaki yung tomato paste na nabili mo, 1.5 tablespoon lang. Igigisa na natin yan dito para even na yung kanyang color at saka yung lasa niyan mamaya. Next na ilalagay ko na yung aking chicken. So, sa chicken, 1 kilo mahigit, 1.1 kilos kasi to. 5 quarter leg thigh yung kinuha ko. Yung 1 quarter leg, pinahati ko ng 3. Pwede ka naman gumamit ng 1 buong manok, pero kasi para even yung pagkakahati, quarter leg na lang yung ginamit ko. So, nakita mo dito na pantay yung pagkaka-color, tsaka balanse yung tomato paste natin dyan. So, hayaan muna natin to ng 5 minutes. Pwede mong takpan, pwedeng hindi naman, basta low heat lang. Yan, after 5 minutes, haluin natin ng konti. Medyo alalay lang sa paghalo ng manok kasi baka mamaya durog-durog na siya. No? Titimplanan natin ng patis, 1/8 cup. Lagyan din natin ng black pepper, ground, pwede rin crush. Tapos 200 grams ng ating tomato sauce. So, leave ko muna yan ng 3 to 5 minutes nang hindi siya hinahalo. So, after 5 minutes, ayan, saka lang natin ulit hahaluin. Yan. At syempre, para mapalambot ng maayos yung ating manok, lalagay tayo ng 2 cups or hanggang 3 cups, depende sa'yo, ng hugas bigas. O kaya kung wala naman ay tubig na lang. Ito, 2 cups muna yung nilagay ko. Pag nagsasaing talaga, naghihiwalay ako ng yung pinaghugasan ng bigas. Kasi pwede yan panlinis ng manok, pwede rin yung pang sabaw-sabaw, di ba? Mas, iba yung lasa kapag hugas bigas. Okay? So, ito talaga, tatakpan na natin to. Leave natin siya ng 10 minutes na low heat lang. So, after 10 minutes, ito na yung ating fritada. Konti lang yung mantikang nilagay natin kanina pang gisa. Para hindi siya dumikit. Pero, nagmantika talaga siya dahil syempre, yung fat nung chicken. Ngayon, bago natin titimplahan to ng salt, titikman muna natin yan. Harap. So, ngayon, titimplahan ko na siya ng salt, konti lang. Rock salt po yung gamit ko. And then, 1 tablespoon ng sugar.
Pambalanse ng asim, galing sa tomato paste and tomato sauce. Tapos alat, galing sa patis at asin. So, depende sa inyo kung anong preference ng dami ng sabaw. Ako kasi gusto ko, pag pambahay, medyo pinapalapot ko pa to dahil gusto ko medyo malapot-lapot yung sauce ng aking afritada. Pero syempre, pag pang negosyo dahil gusto nila na sinasabaw or nilalagay sa kanin, di ba? Yung sauce nito. So, yun. So, tikman natin. Ulit. Sarap. Para sa akin, okay na yung lasa niya. Tapos, ilalagay ko na yung mga niluto natin na patatas tsaka carrots. Unti-unti ko lang kasi baka yung paper towel ay may kasama. Tapos yung ating carrots dito sa side. At syempre, yung ating bell pepper. Ito, isang buong bell pepper. Hinati ko ng 8 slices. Pwede na nating lutuin pa to ng mga 2 to 3 minutes lang. Yan, after 3 minutes, ito na yung ating chicken na fritada. Makita mo medyo lumapot-lapot na siya. Ganito yung pwede nating gawin pang negosyo. Hindi ganun kalabnaw, hindi rin ganun kalapot. Yan, packaging na tayo. At para sa packaging ng ating afritada na syempre gagamitin nating pang negosyo, so gagamit ako ng microwavable tub na round. Ang code nito ay RO16. Ayan, so 500 ml. Ngayon naman, maglalagay na ako dito. So, unahin ko muna, syempre, mga carrots tsaka patatas dito muna sa side. Sabi ko nga kanina, di ba, yung isang leg quarter, pinahati ko ng 3. Kaya 3 piraso yung ilalagay natin dito. So, ito ay good for 1 to 2 persons. At bell pepper. So, bell pepper naman, hindi naman masyadong kinakain talaga ng karamihan yan eh. Parang pampalasa lang din talaga siya. So, lagyan natin ng sauce. And so, ito na. Pwede nating ibenta na to, no? At para sa costing ng ating afritada, makakagawa tayo dito ng 5 sets na 500 ml microwavable tub. Ang puhunan ko dito sa mga nagamit ko kasama na itong microwavable tub na to ay 342 pesos. I-check mo sa description yung ingredients and costing natin kasi iba-iba po tayo ng mga presyo. Minsan, dito sa akin, di ba, yung presyo ng manok ko, 175 per kilo. Sa inyo, baka mas mura, mas mahal, ganyan. So, depende po yan. Para sa bentahan naman nito, pwede mong gawing 100 pataas. Ayan. So, depende sa kung magkano nga yung kalalabasan ng costing mo. Kaya kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman ng isa pang ulam na masarap, i-check mo naman yung dinuguan recipe ko dito. At syempre, like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng menudo na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Sa isang mainit na wok, maglalagay ako ng 1/8 cup ng mantika. So, vegetable oil po yung gamit ko. Pwede ka namang gumamit ng coconut oil or anything na preference mo. So, ilalagay ko dito yung aking 1 medium size ng minced red onion. So, magsosote muna tayo o magigisa muna tayo. Kapag medyo nagiging translucent or transparent na yung color ng ating red onion, lalagay naman natin yung 3 cloves ng minced garlic. Next naman ay ilalagay ko or isasama ko sa paggisa ang aking 1/8 cup na tomato paste. Since pang negosyo, 'di ba? Pero sa akin kahit na pang bahay ito or pang negosyo man, nilalagyan ko talaga siya ng tomato paste una kasi para hindi na ako magsayang or hindi ako makagamit ng maraming tomato sauce. Ayan, kasi dito yung nagpapakolor talaga na red. Ayan. So, igigisa muna natin ito. So, ngayon naman, ilalagay ko yung 1 kilo ng pork kasim. So, yung kasim ko is hinaluan ko ng medyo yung menudo cut na baboy. Medyo may taba. Siyempre, pag sa menudo, masarap yung may laman. Mas maraming laman pa rin, pero may taba pa rin siya. Para yan yung nagpapa-extract ng flavor. So, ikisa muna natin dito sa ating tomato paste, bawang at sibuyas.
So, hayaan lang muna natin ito ng mga 1 to 2 minutes. So, after 2 minutes, hahalo naman natin ito. Parang nagsisear lang tayo muna ng pork. Tapos, ilalagay natin yung 1/8 cup ng fish sauce o patis. Ayan, takpan muna natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes, lagyan ko muna siya ng pepper. Tapos, maglalagay na tayo ng water, 3 cups, o kaya naman, hugas bigas. So, ako, pag may mga lulutuin ako, papatira ako ng hugas bigas kasi mas malasa siya para sa akin, ha. Since pang negosyo ito, depende sa'yo kung gaano mo gusto kadami yung iyong water. Pangit naman kapag masyadong dry yung iyong menudo dahil gusto nga ng mga customers natin na may sinasabaw sa kanin yan. Simmer lang natin ng mga 10 minutes para lumambot yung ating pork. So, after 10 minutes, tingnan natin kung malambot ng ating pork. Medyo malambot-lambot na siya ng konti. Lagay naman natin yung half cup ng tomato sauce para maisama na siya dyan sa pagluto. Tapos, pwede ko nang ilagay yung aking 2 piraso na small carrots, naka-cubes ang size niya, at 3 pirasong medium size na patatas. So, yung patatas, binabad ko yan sa water hanggang sa gagamitin ko na para hindi siya mag-oxidize or mangitim. So, ito ay tatakpan muna natin ulit. Lulutuin natin yung ating patatas, carrot, ng mga 5 to 10 minutes pa. So, pwede na rin nating isama pala dito ang ating 250 grams ng pork liver. So, isama natin yan dyan para maluto na rin ang ating pork liver. Okay, takpan natin yan. Ayan. So, kapag malambot ng ating mga gulay dito, pwede na nating ilagay yung iba pa nating mga ingredients kagaya ng 70 grams ng green peas. Meron din ako ditong 1 medium size ng red bell peppers. Siyempre, yung aking hotdog, 4 pieces po yan na hiniwa ko ng pabilog. 1/4 cup ng raisins. Optional, pwede kang maglagay ng 1 pork cube dahil pampalasa din, no? Dahil wala tayong pork stock. 1 to 2 tablespoons ng sugar. Tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung gusto mong ilagay na sugar. Pampabalanse lang ng alat, ng tamis, at ng asim. So, ito isi-simmer lang natin ng konting-konti na lang, mga 2 to 3 minutes lang para maluto yung ibang mga nilagay natin dito, no? Tapos, pwede mo nang tikman ayon sa iyong panlasa. Lalagay ko na din dito yung aking 1/4 cup ng cheddar cheese. Para humalo na siya mamaya sa lasa. Kahit hindi mo na yan takpan, okay na yan. 2 to 3 minutes lang. After 3 minutes, eto na, ready na ang ating menudo. At para sa packaging ng ating menudo, ayan, dahil nga pang negosyo ito, ngayon dito ko siya ilalagay sa 250 ml microwavable tub. Good for 1 to 2 persons po yan. So, depende sa'yo. Ang takalan ko is 1 cup. Saktong-sakto dito sa ating tub. Kaya sabi ko nga kanina, di ba, pag pang negosyo, maganda yung may konting sabaw. Yung hindi siya yung dry. Ako kasi gusto ko sa menudo, yung parang medyo dry siya ng konti, yung malapot. Pero kung pang negosyo, maganda na medyo may sabaw dahil sinasabaw to sa kanin, yung sarap. At syempre, habang nilalagay natin yan dyan, titikman muna natin yung niluto natin. Pang nanghalian talaga. Balanse yung kanyang, sabi ko nga, yung tamis, yung alat, yung asim, ayan, andito na po lahat. Balanseng-balanse siya. At yung cheese, kasi yun yung parang nagpapa-creamy ng ating menudo Creamy at saka nangingibabaw din talaga yung sarap niya. At syempre, at dahil nag-taste test tayo, ako na ngayon ang certified food taste tester. Ayan, Kaya kung gusto mo ring maging certified food taste tester o kaya foodpreneur na, 'di ba? Pwede mong ma-check out or ma-add to cart sa Lazada. Nina Bacani merch po. Marami tayong mga ibang pang designs ng mga t-shirt dyan. Malambot yung shirts natin. Perfect na pang regalo. O kaya kahit suotin mo lang. At para sa costing ng ating pork menudo, ayan, makakagawa tayo dito ng 10 microwavable tubs na good for
2 persons. Ayan. Ang puhunan ko po dito ay 566 pesos kasama itong tab na ginamit ko. Pwede nating maibenta ito ng 80 pesos to 120 pesos. Depende na lang po yan sa pagkakabili mo ng mga ingredients mo like yung pork kasi nag-iiba-iba yan eh. Ang pwede nating kitain or tubuin dito ay magre-range ng 234 pesos up to 634 pesos. So sulit na sulit talaga na pang startup ngayong 2022 itong ating pork menudo. Kaya kung gusto mo pa ng ibang pork recipe, ayan, pwede mong ihanda sa iyong pamilya ang pork liempo caldereta dito or i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng dinuguan recipe na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una nating lulutuin na yung ating pork. Kaya naman dito sa aking kawali or wok, yan. Lalagyan ko siya ng 1/8 cup ng mantika. So, yung gamit ko ay chicken oil. Pero, pwede naman yung mga ordinary oil like palm oil, coconut oil, vegetable oil. Depende naman yan sa'yo. Painitin ko lang ng konti ito. Kapag mainit na yung ating chicken oil, ilalagay natin una yung ating sibuyas. Depende naman sa'yo, pwedeng sibuyas muna, pwedeng bawang muna. So, lagay natin. Yung sibuyas ko ay 2 pirasong medyo maliit lang na size. Tapos, lagyan na natin 5 cloves ng bawang or garlic. Not necessarily na kailangan nating patutungin nito or pag brown, golden brown, no? Kasi, ang hinanap lang natin dito is amoy natin yung aroma ng bawang at sibuyas. Next naman, lalagay natin, ito is optional, pwedeng maglagay ka na ahead ng siling green or siling pansigang or pwedeng i-half-half mo or pwede naman na hindi ka maglagay nito. Pero kasi yung lasa, nakakadagdag din yan kapag nakagisa siya. So yan lang nating mag-release ng aroma yung ating 3 ingredient dito. Okay, next naman, meron ako ditong laman ng baboy na may konting taba. No? Ito yung pwedeng kasim na part or yung laman. Basta kailangan meron siyang konting taba kasi para mas masarap yung ating hindi dry, yung ating dinuguan. 1 kilo po yan. Pinahiwa na natin ng maliliit. So, isuswet lang natin to, isi-sear lang natin. Takpan ko muna to ng mga 5 to 10 minutes lang. After 10 minutes, ito na yung ating pork. Haluin lang muna natin. Tapos ngayon, ilalagay natin yung ating isaw. So, itong isaw, naka-pre-cook na to. Pero kung ang mabibili mong isaw ay yung hilaw pa, lilinisan mo muna yon ng suka at asin. Tapos, ipiprecook mo siya ng batubig, merong luya, bawang, sibuyas, bay leaves or daon ng laurel at saka pamintang buo. Papakuluan mo siya doon ng mga 45 minutes to 1 hour. So ito, bigyan natin ng patis, 1/8 cup. Tapos paminta. Okay. Tapos, tatakpan ko ulit. Hindi ko muna siya hahaluin. No? Tatakpan ko siya ng mga 15 to 20 minutes para lumambot yung baboy natin. So, meron tayong 2 klase ng gagamitin na dugo. Yung isa ay puro. Ito, 2 liters ito. Yung isa naman ay yung nabibili natin sa palengke na may halo ng tubig. No? So, syempre, dahil pang negosyo nga, ito yung magiging pang sabaw na natin, di ba? Yung pang water na natin. So, ngayon, syempre sa puro, ito ay lalamasin natin ng suka, 1/3 cup. Yan. At asin, 1 tablespoon. Yan. So, meron kasi siyang mga buo-buo para matanggal yung lansa niya. So, bago natin to salain, ililive muna natin ng mga 2 to 3 minutes lang para ma-absorb ng suka tsaka asin yung dugo. Kasi rock salt yung ginamit natin dito. So, ang rock salt kasi ay nagdi-dissolve ng mga 2 to 3 minutes. After 3 minutes, ito, salain natin yung ating dugo. After 11 minutes, hahaluin natin ngayon yung ating pork at isaw. Kung mapapansin mo dito, nagtutubig na siya. So, magandang senyales yan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng magtubig pa para mapalambot siya. Yan. Halu-haluin lang natin from time to time. Not necessarily naman na halo ka ng halo dyan. So, ayan lang natin to na maubusan ng tubig, no, or sabaw dyan. Meron pa tayong 9 minutes. So, after 20 minutes total, ayan, may kita natin dito, meron pang sabaw-sabaw. So, depende po yan sa'yo. Pwede kasi na paubusan mo ng sabaw ito, tapos hanggang sa maging golden brown siya. Yun yung isang option. Pwede naman na kapag malambot na, kagaya nito, medyo malambot na yung ating pork, pwede na natin ilagay yung ating dugo. Ito yung dugo na merong water.
So, nasala naman na to, kaya okay na yan. So, ito yung magsisilbing water niya kasi. Tapos, ililive pa natin ito ng mga 10 minutes pa dito. So, halo-halo-halo lang. And then, rest natin, takpan natin for 10 minutes. So, after 10 minutes naman, naniluto natin siya kasama yung dugo ng baboy na merong water. Ito na yung itsura niya. So, ngayon naman, syempre, titimplahan na natin ito, pero isasama muna natin yung purong dugo na kinatas natin kanina. Dahan. Tapos, strain pa rin natin kasi baka may mga buo-buong dugo pa. Okay, so haluin natin. Nagda-darken pa yung color kapag puro talaga yung dugo niya, no? Tapos ngayon, titimplahan natin. Lagyan natin ng asin. So, yung asin naman, 1 tablespoon tong nakaprepare ko. Pero, depende mamaya, titikman muna natin. Hindi muna natin lahat ilalagay yan. Pwedeng gumamit ka pa ng black pepper. 1 tablespoon ng sugar para pambalanse lang. Tapos, depende sa'yo, optional, kung gusto mong maglagay ng broth cube. So, ako maglalagay ako isa lang kasi naglagay na tayo ng asin kanina, no? So, lutuin lang natin ito muna ng mga 5 minutes. Pero, ito, hahalu-haluin natin from time to time na. So, after 5 minutes, lalagyan naman natin ngayon ng suka. Itong suka na prepare ko, 2/3 cup, pero 1/3 lang yung lalagay ko. Then, lalagyan natin ng ceiling green. Tapos, hindi ko muna haluin. Ganyan muna natin. Simmer muna natin yan ng 5 minutes pa ulit. Or until makuha mo yung gusto mong pagkatiken niya or kung gusto mo ganyan na, kailangan lang natin lutuin yung suka. Tikman natin mamaya. Yan. After 5 minutes, ito na. Ito na ang ating dinuguan. Siyempre, titikman ko muna yan. At ito na nga, para sa ating packaging, ayan, pwede tayong gumamit ng 250 ml microwavable tub or RO10. Ayan, pwede rin naman yung mas malaki pa, depende sa'yo. Pero pag mga 1 to 2 persons lang, pwede na to. Paano ko to ginawa? Tatakal lang tayo. Ayan. 1 cup to, pero hindi puno. Yung sakto lang ba? May konting sabaw. Siyempre, masarap to sa kanin, di ba? Tapos, lalagyan naman natin ng sili na naka-slice. Pang garnish lang. So, siyempre, para sa ating costing, ayan, makakagawa tayo dito ng 15 na microwavable tubs. Ang puhunan ko po dito ay 538 pesos. Ayan, at syempre, pwede itong maibenta, magre-range ng 60 pesos up to 85 pesos. Depende na lang po yan sa pagkakabili mo ng mga ingredients mo. Like yung isaw, tsaka yung laman ng baboy, di ba? Ang tubo or kita natin dito sa dinuguan, magre-range naman ng 362 pesos up to 737 pesos. O, diba? Sulit na sulit. Kasi alam mo ba, yung dugo, hinihingi lang yan, lalo na sa umaga, kapag bumili ka sa kanila ng laman at saka ng isaw. Basta pag bumili ka sa palengke ng mga laman-laman ng baboy, doon ka na, hingi ka na doon ng dugo. Diba? Dapat maaga-aga ka para maganda yung maibibigay sa'yo. Okay? Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman ng syempre masarap din na pamaris dito ay puto. 'Di ba? Pwedeng-pwede mong i-check yung ating white puto dito na pang negosyo. Kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Hi, negosyanteng misis! Ngayon gagawin natin yung most requested na beef kare-kare na pang negosyo. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin. Unahin muna natin yung ating pagpapalambot ng mga baka. So, meron ako ditong 1/8 cup ng mantika. Igigisa muna natin yung ating sibuyas. Para makuha natin yung aroma or mabang amoy. Tapos, lagyan natin ng bay leaves, 2 leaves lang. At peppercorn. Haluin lang natin hanggang sa maging golden brown na yung ating sibuyas or translucent na yung color niya. Pag ganyan na yung color niya, lagyan na natin ng water. So, 1 to 2 liters ng water kasi dapat makover yung ating mga ilalagay dito eh. So, lalagay pa ako. So, natin yung pangalawa. Ngayon, hayaan muna nating kumulo yung ating tubig. So, next natin, habang hinihintay nating kumulo yung ating pampalambot, no, hihiwain muna natin yung ating mga
sahog or main. Ito yung tuwalya. Meron akong gagamiting dalawang klase, no? At yung kamto. Yan. So, ito daw ay, ito talaga favorite namin na ilagay, tuwalya. Pero depende naman sa'yo kung ano yung gusto mong maging meat sa kare-kare. Since medyo mahal pag oxtail, di ba? Normally, tuwalya, masarap din naman. Tapos para may laman-laman ng konti, itong kamto kasi malasa to eh. So, hiwain lang natin. Pag gumukulo na yung ating tubig, lagay natin yung ating tuwalya. So, mauuna yung tuwalya kasi mahirap siyang lumambot. So, takpan natin. Pakuluan muna natin siya or i-pressure muna natin siya ng mga 30 minutes bago natin ilagay yung kamto. Kaya kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. After 30 minutes, ito na siya ngayon. Ayan. Wait lang. Check natin. Ayan. So, medyo hindi pa yan malambot, kaya isasama na ngayon natin yung kamto or yung merong laman-laman. Kasi pag ito sinama natin, magkasabay sila, tendency, mauunang lumambot ito, mawawalan na siya ng laman. So, pangit naman. Kaya, yan. Pressure ulit natin ng another 30 to 45 minutes. Depende po yan sa baka na mabibili nyo. May baka na mabilis lang lumambot, 30 minutes ganun. May baka naman na magulang na, 'di ba? So 45 minutes ganun. So yan. Habang hinihintay natin itong ating pinalambot na mga laman, no, mga baka, meron ako ditong half cup ng malagkit. Ito yung gagawin natin mamaya na pang palapot sa kanya. So, ang gagawin ko dito is tutustahin ko muna bago ko siya ipaprocess. Para lumabas yung amoy niya. Ito na yung ating malagkit na tinusta natin. Pag ganyan na yung color niya, golden brown, pwede na natin ilagay sa processor. Yan. Tapos, ipa-powder lang natin siya. Ayan. So, kapag ganito na siya, texture niya, ilagay natin dito. Kung sa tingin mo, medyo hassle sa'yo itong malagkit, tapos itutusta mo pa, tapos igigiling mo pa, pwede kang gumamit ng breadcrumbs. Yung breadcrumbs na hindi yung Japanese yung isa, yung pang tinapay talaga nilalagay natin sa pandesal. Yan. Pwede yun. Okay, next naman natin yung ating mga gulay. So, meron ako ditong puso ng saging. Sana all may puso. Ito ay isasama natin. Importante na kapag maghihiwa tayo ng gulay, lalo na itong puso, ay bababad natin sa tubig para hindi siya mangitim. Kasi kapag hinayaan lang natin yan, ay, ang itim na nung iyong puso. Next natin ay tanggalin natin tong mga makakapal na balat na to hanggang sa makita na natin yung kaloob-looban talaga ng saging. Ito, last na to. Last na part na to. Yan. Yung makikita mo na yung mismong laman niya. Ayan. Ito kasi is makakapal yan. Hindi natin yan kukunin. Tapos ang hiwa niyan, ganito lang. Tapos, may prepare na din ako na isang tali ng pechay. Ayan. Tapos, isang tali ng sitaw. Hiniwa ko na siya. Haba. Tapos, isang medium size na talong or eggplant. Paslant naman yung hiwa niya. Depende sa'yo kung anong gusto mong pagkakahiwa, no, ng eggplant. Pakulo ako dito ng tubig para sa mga gulay natin kasi iba-blanch lang natin sila. Unahin ko muna yung sitaw. Yan. So, blanch meaning hindi mo siya lulutuin maigi.
Kasi para andun pa rin yung nutrition nitong ating mga gulay. So, konting ano lang, luto lang ng ganyan. Sige. Tapos, tanggalin na natin. Kung meron kang recipe na gusto mong gawan natin ng costing, ng video, pwede mong i-comment dito sa baba. At syempre, sino ba, paborito mo ba tong kare-kare? Anong part ng kare-kare ang paborito mo? Anong halo? Anong, di ba? Anong sahog? Yan, pwede mo ring i-comment dito sa baba. Ito naman yung ating talong. Yan, yung ating puso ng saging. Last natin yung ating pechay. Yan, at syempre para sa ating sauce, meron akong 1/8 cup ng mantika. Painitin lang natin ng konti. Tapos, 3 cloves ng minced garlic. Maglalagay lang ako ng pinch ng salt para mas sumatas yung aroma ng ating garlic. Mas mabango. Di ba? Naamoy mo, di? Bango, no? Yan, comment down below kung naamoy mo yung aroma. Ito. Tapos, meron akong 1 medium size ng onion. Kinat ko siya into julienne or pahaba. So, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng peanut butter or peanut lang kasi ito po is unsweetened. Saan nabibili po ito? Sa palengke. Pwede kang, meron kasing nagigiling sa palengke ng peanut. Sabihin mo lang yung pang kare-kare kasi iba yung peanut na may lasa na eh, 'di ba? Manamis-namis na kasi yun eh. So, dapat wala pang halong mga asukal, margarine, or kemerut, yun. Tunawin muna natin siya dito para hindi magbuo-buo yung ating sauce mamaya. Tapos, ito yung ating giniling na malagkit. So, hindi naman to lahat ilalagay natin. 1 to 2 tablespoon lang kasi pampalapot lang siya mamaya eh. Pero syempre, pag nagsangag ka, langan naman 2 tablespoon lang isangag mo, 'di ba? Pwede pa 'yan itabi natin. Tapos gamitin sa susunod. Tapos lalagay na natin yung stock na nakuha ko or yung pinagkuluan ng ating mga beef para malasang-malasang. Kita mo naman, no? 450 ml yung nakuha ko dito. Dadagdagan ko pa 'yan para maging 1 liter. So, magdadagdag ako ng 550 ml ng pwedeng water o kaya nagtabi ako ng hugas bigas. Kasi isa rin sa pampalasa. Ito eh. Ayan, hugas bigas. So, again, malinis po itong pinaglalagyan ko. 550 ml. Para maging 1 liter na siya. Pakuluin lang muna natin to. Yan, habang hinihintay natin siyang kumulo, ilagay natin yung na-blanch na, yung matitigas na part ng ating puso ng saging. Tapos, lagyan na natin ng ating pampakulay. So, meron akong 1 tablespoon ng atsuete. Tapos, kinanaw ko siya sa tubig. Pero, syempre, hindi natin lahat yan ilalagay. Depende sa gusto mong kulay. Comment down below kung okay na sa itong kulay na ganito. Kung gusto mong mas madilaw pa, pwede mo pang dagdagan. Kasi meron pa naman tayong atsuete dyan. Or annatto seeds. Kung wala kang annatto seeds, annatto powder. Pero make sure na makanaw mo siyang maigi or ma-dissolve mo sa water maigi. Then, meron akong 1/8 cup ng patis. Yan, hintayin na natin kumulo. Pag kumulo na siya, palalaputin mo naman. Siyempre, halu-haluin mo para yung sa ilalim niya hindi masunog. Kasi di ba may bigas tayo, may malagkit, tsaka peanut. So, hanggang pag ganito na siya kalapot, yan o. Yun, pwede na nating tanggalin sa apoy.
At ito na nga ang ating pang-kare-kare. Siyempre, meron tayo dito yung blanch natin ng mga gulay, eggplant, sitaw, pechay, at puso ng saging. Meron ako ditong 1 kilo total ng ating baka, half ng tuwalya, half ng kamto, at siyempre yung ating sauce. So, medyo konti to kung ilalagay natin lahat itong ating baka. Kaya pwede mong, sa 1 kilo, pwede mong doblehin itong ating sauce. Kung hindi naman, kung kalahati lang, pwede mong i-ref yung kalahati or kalahati lang din yung gawin mo. At para sa packaging natin, gagamit ako ng 750 ml na microwavable tub para sa mga take-out or mga online food natin, no? Orders natin. Ngayon, maglalagay ako ng puso ng saging. Tapos maglagay tayo ng sauce. Lagay tayo ng ating beef. Tsaka tuwalya. Yan. Tapos, lagay natin yung ating pechay dito. Hindi kung paano mo gagandahan yung presentation ng iyong kare-kare. Lagay natin yung talong. At lagyan natin ng sitaw. Lagyan natin dito ng sauce. At syempre, masarap ang ating kare-kare kapag meron tayong alamang. Para sa recipe nitong alamang na to, meron akong video. Check mo dyan sa taas or dito sa comment or sa description. Yan. So, ready na yung ating kare-kare. Diba ang negosyo? Next. Next naman natin, syempre kapag dine-in. So, meron ako ditong plate. At para sa costing ng ating kare-kare, nakagawa tayo ng 4 na microwavable tub na 750 ml, good for 2 to 3 persons. Pero syempre, depende yan sa kung gaano kalakas kumain or gaano niya ka-favorite to kare-kare natin. Ngayon, ang puhunan ko dito ay 213 pesos para dun sa mga nagamit ko na mga ingredients. Syempre, baka magtaka ka, ang baka natin is magkano na, di ba? Pero hindi lahat ng baka na niluto ko is nagamit ko dito. 100 grams lang po ang nilalagay na baka per serving. Ngayon, depende yan sa'yo kung gusto mong dagdagan, gusto mong bawasan. So, yun yung nagamit. I-check mo na lang yung description dito sa baba para mas malinawan ka para sa full breakdown ng ingredients natin, costing, at syempre para na rin sa timestamps. Ang bentahan po natin ito ay magre-range ng 130 pesos up to 160 pesos. Ang tubo or kita natin ay magre-range din ng 307 pesos up to 427. Syempre, ang kare-kare ay kulang kung walang alamang. Kaya i-check mo yung recipe ng bagoong alamang ko dito. Yan. Kaya naman kung nagustuhan mo tong video na to, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Takot yan. Today, magluluto tayo ng pork binagoongan with talong na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin, syempre, palalambutin muna natin yung ating baboy. Kaya meron ako dito 2 kilo ng liempo. Pinakat ko na siya. Hindi masyadong maliliit. Sakto lang din. Hindi rin masyadong malalaki. Ayan. Okay. Tapos, lalagyan ko siya ng 1 liter ng water or enough water lang para makover lang ng tubig yung ating mga pork dito, no? Ayan, sakto lang yan. At tatakpan natin siya. So, ang init nito ay low to medium flame lang. Hayaan lang natin na maubusan ng water para lumabas or mag-release ng oil yung ating baboy or liempo. So, after 30 minutes, depende naman po yan sa apoy nyo, no? Lagay ko muna dito yan. Medyo nagre-release na siya ng mantika. Pero, depende sa'yo, pwede mong ipa-golden brown pa ng konti or pwedeng ganito na lang. Kasi ako ayoko siyang masyadong mag-golden brown dahil crispy siya. Gusto ko yung medyo malambot-lambot lang. Ito malambot na to eh. Tapos ayan, nagre-release na siya ng mantika. Ngayon, sasama na natin
kuha muna tayo ng half cup lang ng mantika dito. Tapos, ilalagay ko na yung aking 7 pieces na kamatis. So, yan lang muna natin yan dito. Takpan ulit, mga 2 to 3 minutes. Saka natin haluin. So, after 3 minutes, saan natin ulit to? Turugin natin. Ang layo ko, di ba? Kasi baka tumalsik. Yun na nga. Dahil nga mataba siya, kaya matalsik talaga siya. So, dapat medyo dinudurog-durog. Pero okay na yan. Ay. Lagyan natin yung 2 piraso ng sibuyas. Kaya lang yung tumatalsik dahil mataba at saka nasa gitna pa lang yung ating mga kamatis at sibuyas. Lagay natin 6 cloves ng bawang. Lagyan natin yan dyan. Tapos, 2 piraso ng siling haba or siling pansigang. Saluin lang muna natin dito sa gitna para medyo maluto pa yung sibuyas at bawang natin pati sili. Hayaan natin ng mga 2 minutes pa. Pag naamoy mo na yung aroma ng ating mga sibuyas, bawang, sili, yan, tsaka kamatis dito, pwede na natin yan haluin para hindi na siya tumalsik-talsik. Ano? Yan. Ngayon, isasama na natin yung 1 kilo ng alamang. So, itong alamang, hinugasan ko lang bahagya. Ang pipiliin nyo po na alamang, yung maputi, hindi yung masyado ng makulay. Yung puro sana, no? Puro tong pinabili ko. Para hindi masyadong maalat. Kasi pag hindi masyadong maalat yung alamang mo, pag ganito pa siya, yung parang pinkish lang. Ang nagiging tendency, konting tubig lang na panghuhugas mo sa kanya para pantanggal dirty lang, no? Tapos, okay na siya. Hindi siya ganun kaalat. Sobra. Hindi kagaya kapag yung sobrang dark, yung sobrang parang red, pink na kulay, eh yun, kahit na hugasan mo ng hugasan, maalat na talaga yun siya. Hayaan muna natin to. Medium flame lang natin. And then, simmer lang natin ng mga 5 to 10 minutes. Takpan natin. After 10 minutes, eto na ang ating ginisang alamang. Importante kasi na mauna muna nating igisa yung alamang natin bago natin lagyan ng asukal. So, yung ilalagay ko na asukal, 1 cup ng brown sugar. Depende, pwede mong half-half lahat or pwede naman mas marami yung brown sugar mo para ma-achieve yung color na medyo dark, no? Tapos, 1/4 cup ng white sugar at 1/4 cup din ng light or wash sugar. Pwede naman, kung gusto mo, isang color ka na lang ng sugar. Pero kasi, pagdating sa alamang, talagang ako naglalagay ako kahit papano. Mas maganda nga akong half-half eh. Pero gusto ko kasi ma-achieve yung medyo dark na color. So, naglalagay ako kahit papano ng balanse. Yan. So, ito lutuin lang natin. Yan lang natin mag-sit pa yung lasa niya. And of course, maglalagay tayo dito ng 1/4 cup ng white vinegar. Pero yan, hindi ko na yan muna hahaluin dahil tatakpan ko ulit ito hanggang sa ma-achieve natin yung consistency, parang malapot-lapot siya. So after ilang minutes, syempre, medyo hinalo-halo naman natin to ng konti, para makuha natin yung ganitong consistency kasi kailangan halo-haluin mo siya from time to time para hindi mamuo dun sa ilalim yung sunog, no? Para hindi siya masunog. Ngayon naman, ilalagay ko yung ating prinito na talong. So ito naman, hinati ko lang siya sa 3 and then kung malalaki pa, ginitnaan ko lang siya ulit. Yan, depende yan. Then, prito lang. So, lagay natin dito. Pwede naman pang toppings mo na lang siya. Pero para masama na rin siya dito sa lasa ng alamang talaga, hinalo ko na lang. Okay? Tikman natin. Tikman. Tama na yung tamis. Yung asim naman, yung alat, sakto lang din. Hindi siya masyado maalat. Depende talaga sa mabibili mong alamang. So, kapag masyado maalat yung alamang mo, kailangan mo talagang hugasan ng hugasan and then suka tsaka asukal. Pero ito, sakto lang. Pag ganito yung medyo ma-pinkish, okay na yan. Siyempre, pwede na natin itong ibenta. Para sa packaging natin, pwede tayong gumamit ng 500 ml microwavable tub. Ito ay good for 2 to 3 persons na. Gaya nito, siyempre, bibigyan kita ng idea kung paano yan. Pwede kang gumamit ng weighing scale. Yan. Ang laman po nito ay pwedeng mag 400 grams. 350 to 400 grams. So, dapat, again, balanse siya with talong, tsaka bagoong, tsaka baboy. Okay. Sigyan natin ng talong. At para sa costing ng ating pork binagoongan with talong, ayan, nakagawa ako dito ng 7 tubs na tigpo 400 grams ang laman. Medyo sobra ng konti yan. Gawa ng yung konting natira dito, salin ko na sa kanila dahil hindi na siya kakasya sa isa pa, no? Ayun,
Ang costing ko po dito ay 845 pesos yung nagamit ko dito sa 2 kilong liempo na nabili ko. And parang lumalabas na 120 ang isang tub. Pero naman, good for 2 to 3 persons na to dahil sobrang madami naman talaga siya. Yun nga, pwede natin itong maibenta, magre-range ng 180 pesos up to 250 pesos. Depende na lang po yan sa market mo at sa pagkakabili mo ng mga ingredients. Kaya, ang pwedeng tubuin natin or kita dito sa ating 7 tub palang ng pork binagoongan with talong ay magre-range ng 415 pesos up to 905 pesos. O, diba? Sulit na sulit. Pwede mong inegosyo. 5 kilo, 10 kilo. Puro ganito lang, pork binagoongan lang gawin mo, diba? Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to, at gusto mo naman ng isang masarap din na pork recipe na pwedeng inegosyo, pwede mong i-check yung ating dinuguan na recipe na pang negosyo dito. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng laing na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay tatanggalin muna natin yung kati sa ating gabi, no? So, meron ako ditong dried na gabi. Lalagay ko siya dito sa kumukulo na tubig. Itong gabi na to ay hiniwa ko. Dried siya, binili sa palengke. Hiniwa ko pa siya ng mga medyo maliliit pa. Isang way para matanggal yung kati niya, ipa-parboil natin siya. So, ang pag-parboil, 2 to 3 minutes lang. Na-soak na siya sa water, sa mainit na water, no? Pwede rin ito, kung gusto mo, ibanlian mo lang siya sa mainit na tubig. Pwedeng ganun naman. Or kung gusto mo naman, pakuluan mo na lang din. So, na-soak na natin lahat yan. Bibilang lang tayo ng 2 minutes na lang dito. So, after 2 minutes, tanggalin na natin. Siyempre, drain natin ng, para matanggal yung mga may itim na part ng gabi. Sige natin dyan. Buin lang natin to hanggang sa matapos natin tong ating mga gabi. So, after nating ma-drain na yung ating gabi dito, pinainit ko na siya, tinanggalan ko ng tubig lang. Tinake out ko lang yung tubig. Ngayon naman, yung ating dried alamang. So, ito ay 20 grams. Lalagay ko naman siya sa tubig ngayon para mahugasan lang. Para matanggal yung mga excess na mga dumi. At kapag mainit na ang ating wok, ayan, lalagay natin yung 1/4 cup ng mantika. So, optional naman yan. Pwedeng yung baboy na lang yung pagmantikain mo. Pero ako kasi gusto kong igisa siya dito sa luya. So, naka-mince na luya. Ito ay mga 1/2 cup. Gusto ko kasi mas maraming luya para talaga tanggal yung mga lansa. Saute lang natin dito hanggang sa maamoy natin yung aroma ng luya. At kapag umaamoy na yung aroma ng ating luya, ngayon naman ilalagay natin yung ating sibuyas. 2 pirasong small size lang yan. Depende sa'yo, pwedeng pa julienne ng cut, pwedeng pa mince din, di ba? Next ko na ilalagay yung aking 1 bulb ng bawang. Gusto ko dito talaga is ma-release yung aroma ng mga spices natin, talagang mag-extract siya ng flavor. Kaya naman, dinamihan ko yung luya at yung bawang. Sama na natin, meron ako ditong 3 piraso ng siling green, yung pansigang, tapos mga 4 na piraso ng siling labuyo, chinap ko lang. Depende. Again, optional, pwedeng maglagay ka ng sili, pwedeng hindi ka maglagay, no, yung buo lang. Pero kasi sa laing, masarap talaga na medyo may kick ng anghang yan. So, i-release lang natin yung aroma ng ating mga ingredient dyan. Ngayon, meron ako ditong prepare na 500 grams ng pork liempo, no? Yung merong taba, merong laman, ayan. Tapos, hiniwa ko siya ng medyo maliliit lang. Kasi ayoko namang ma-OA sa meat, no? Sa laki ng meat yung ating laing. So ito, iswet lang natin. Tama na natin sa paggisa natin yung ating hinugasan na dried alamang. Tama na din natin 1/4 cup ng ating bagoong alamang. Ito, yung niluto ko na binagoongan. So kumuha ako ng alamang dun kasi gusto ko na yung lasa nun eh. Nandun na yung lasa. Kaya hindi siya masyadong yung aalat talaga. Pero kung ang gamit mo is yung tilaw na alamang, so yun, tansyahin mo lang ha. Ako kasi pag nagluluto ako nito, yung luto talaga, mas maganda talaga na ang gusto kong gawin dito, yung luto ko talaga. Yung nilalagay ko na alamang. Pero kung wala, bibili ako nung luto. Pero yung hindi matamis masyado. Okay? Lalagyan ko na siya nung tinapa. 2 lang tong tinapa ko na ilalagay. Tapos, inan na siya, na shred na. So, haluin lang natin yan. Tapos, sama na natin 1/8 cup ng patis. Very optional, kung alam mo na yung alamang mo ay maalat na, huwag mo nang lagyan ng patis. Ito kasi, since alam ko yung timpla nung binagoongan ko, hindi siya masyadong maalat. Kaya, naglagay ako ng patis. Hayaan lang muna natin to ng mga 3 to 5 minutes.
After 5 minutes, eto na yung ating pork, no? Ngayon naman, syempre, lalagyan natin to ng sabaw kasi papalambutin muna natin siya. So, ang ilalagay ko dito ay yung pangalawang piga ng nyog. 3 kasi yung pinabili ko. Tapos, pinapiga ko na. Pero yung pangalawang piga niya, medyo konti lang. 2 cups lang to. Pwede kang magdagdag ng 3 cups nitong hugas bigas. So, instead of water, much better talaga yung pangalawang piga at saka hugas bigas, yung ipagko-combine mo. At least, kaya nga mas maganda kung papapiga mo yung unang piga, 'di ba, yung coconut cream, and then iuwi mo yung sapal para yun yung lalagyan mo ng tubig dito, yun yung pipigaan mo. So, matatansya mo kung ilang water yung ilalagay mo. So, ito, ilalagay ko naman yung tanglad. So, yung lemongrass, pinitpit ko lang. 4 na stalks yan. Sama ko na lahat. Hinugasan, pinitpit, sama natin dito para dun sa amoy lang. So, ito naman, naka-medium flame lang. Tapos, isi-simmer lang, pakukuluin lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes. So, after 15 minutes, at naamoy ko na yung amoy ng tanglad. Ito na yung time na tatanggalin natin si tanglad. Thank you for your service. Tapos, ilalagay na natin yung ating na-parboil na gabi. Hanggat kaya mong mawala yung mga tubig-tubig, wag natin isama. Sabi nila, para daw hindi kumati ang laing, wag daw hahaluin. Kaya tayo, hindi naman natin masyadong hahaluin. Pero syempre, in natin yan dyan. Diba? Para makasama siya dun sa niluluto natin. So, lagay ko lang siya dito. Hindi naman talaga halong-halo yan. At tatakpan muna natin yan ng mga 20 to 30 minutes. After 20 minutes, ayan, ngayon pa lang natin siya medyo hahaluin. So, nilagyan ko pala siya ng nung siling haba, 3 piraso. Sinama ko kanina. Tapos, ilalagay ko na yung coconut cream or yung kakanggata, yung unang piga ng nyog. Sabi ko nga, 3 nyog yung aking binili. Nalagay ko na yan. Lagyan na natin yan. Tapos, lagyan natin ng isang chicken cube. Huwag mo nang haluin. Hayaan natin nito ng another 20 minutes pa. So, after 20 minutes, ito na yung ating, ngayon pa lang nahahaluin na laing, no? Ito yung kanyang, di ba nilagyan natin ng coconut cream kanina, so ngayon pa lang siya haluin talaga. So, hindi naman kailangang halong-halo yan. Titikman natin. So, ito pa lang yung tikim. Okay, tikman natin. Masarap. Malambot yung baboy, yung lasa, okay na para sa akin. Depende na lang sa panlasa nyo, no? Ngayon, hindi ko na siya tatakpan, pero i-retain ko lang siya na mahina yung apoy para gusto ko kasi yung nagmamantika siya. So, retain ko lang dyan. Ganun talaga ang laing eh. Kailangan talaga patient. So, dito kailangan mahinang apoy lang. Parang in natin siya. Pero kung gusto mong takpan, para hindi mapasukan ng may awang, no? Hindi siya takip na ganun. Kasi magmo-moist, yung moisture pupunta rin sa loob. So, ganito lang gagawin natin. At, eto na nga, after ng matagal na paghihintay, eto na ang ating laing. Ang sarap. Depende sa inyo, pwede kayong magdagdag ng konting salt, diba? Kung nakukulangan kayo sa alat. Pero para sa akin kasi, sakto na yung alat nito. Yan. Okay? At, syempre, pwede na tayo magbenta. Ang gagamitin nating packaging ay 250 ml microwavable tub. Pwede mong takalin ng 1/4 cup. Yan. Ito, pwede mo rin siyang i-weighing scale. So, pwede mag 200 grams ang takal natin. Ayan, makakagawa tayo dito ng 13 tubs na 250 ml microwavable. Ayan. At syempre, ang puhunan ko po dito ay 460 pesos. Kaya naman, pwede mo itong maibenta, magre-range ng 80 pesos up to 100. Depende na lang yan sa market mo at sa pagkakabili mo ng mga ingredients. Ayan. Kaya naman, para sa tubo or kita natin, pwedeng mag-range ito ng 580 pesos up to 840. Ayan. O, diba? Ito pa lang yan, ha? Konting gabi pa lang yung nilagay natin dito. Ay, what more kung mga 1 kilo na gabi talaga na dried yung binili natin. Kaya naman, kung gusto mong malaman kung paano gawin naman yung nilagay ko dito na alamang, o diba? Para mas masarap, pwede mong i-check yung ating pork binag-ogan recipe na pang negosyo dito. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video, and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.